3,000 individual sa Albay inilikas na dahil sa banta ng bulkang Mayon. Mga nararanasang pag-ulan sa lugar maaaring magdulot ng mas maraming rockfall events at lahar flow ayon sa PHIVOLCS. Mga sasama sa taunang traslasyon sa Quiapo, hinimok ng PNP na sumunod sa safety rules. Resulta ng 2025 bar exams ilalabas na ng Supreme Court ngayong hapon. Bar takers nakaabang na. Issuance ng guarantee letters sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ibinalik na ng DSWD. Matinding snowfall sa Europa nagdulot ng pagkasawi ng 6 na individual at flight delays. At Season 12 ng UNTV Cup magsisimula na sa March 22. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 7, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Handa sanang humarap si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ilang araw bago ang kanyang pagpanaw noong Disyembre. Ito ang nilalaman ng sulat ng kampo ng dating DPWH official na isinapubliko ng Independent Commission for Infrastructure. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Iginiit ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagpadala sila ng subpoena kay former Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral bago pa man ang pagpanaw nito. Ito ay kasunod ng paglalabas kahapon ng komisyon ng kopya ng liham na may date na December 15 mula sa abogado ng yumaong opisyal at natanggap ng ICI noong sumunod na araw. Sa nasabing liham, iginiit ng kampo ni dating Yusek Cabral na hindi naabisuhan o wala silang natanggap na komunikasyon o subpoena para sa December 15 hearing. Ngunit ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, naglabas sila ng subpoena noong December 9 na idinaan sa mismong tanggapan ng DPWH na isang standard procedure para sa mga kasalukuyan at dating opisyal ng ahensya. Gayunpaman, itinanggi ng legal counsel ni former Yusek Cabral ang impormasyon na tumakas o sadyang umiwas ang dating opisyal sa investigasyon hinggil sa mga anomalya sa flood control projects. Wala rin aniyang intensyon ang dating undersecretary na magtago lalo't nakiisa naman ito sa nakaraang pagdinig ng ICI noong Setyembre. Kaya makakaasa ang ICI na makipagtutulungan sana si Cabral upang mailantad ang katotohanan hinggil sa flood control scandal. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Attorney Hosaka na naunang inanunsyo ng komisyon ang huling pagdinig ng ICI para sa taong 2025 ay noong December 15. Kaya't kung nagkaroon man aniya ng mga susunod na pagdinig ang komisyon, tiyak na muling iimbitahan si Yusek Cabral, lalo na't nagpahayag siya ng kahandaang humarap base sa liham ng kanyang abogado. Gayunpaman ayon kay Attorney Hosaka, overtaken by events ang komisyon matapos ang resignation ng dalawa nitong commissioner at ang mismong pagpanaw ni dating Yusek Cabral. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa tapos ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga inaabangan pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa resulta ng mga naging aksyon ng Ombudsman at Department of Justice. Narito ang report ni Nel Maribohok.
Hindi pa naman tapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya patuloy ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ito ang binigyan diin ng Malacanang bilang tugon sa kritisismo na hindi umano natupad ang pahayag ni Pangulong Marcos na may makukulong na malalaking tao noong Disyembre na sangkot sa anomalya at tanging ang kontraktor na si Sara Diskaya ang naaresto na prominenteng personalidad. Habang ang asawa nito na si Curly Diskaya at mga dating engineer ng DPWH Bulacan ay nakadetine sa Senado. Paliwanag ng Malacanang, ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution. ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa naman tapos ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilisang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Sa ngayon ay wala pang katiyakan kung magtatalaga si Pangulong Marcos na kapalit ni na Commissioners Rosana Fajardo at Rogelio Singson na nagbitiw sa pwesto sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang pinuno ng ICI na si dating Supreme Court Justice Andres Reyes ang natitira na lamang na miyembro nito. Ayon sa palasyo, patuloy pa rin naman ang pagtatrabaho ng ICI, Office of the Ombudsman at Department of Justice sa flood control anomaly. So, hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandiyan pa rin naman ang Executive Director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So, hindi po titigil sa pag-iimbestiga. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. May apela naman ang Pangulo sa AFP sa gitna ng isyu ng korupsyon sa ilang proyekto ng pamahalaan. Nagbabalik si Nel Maribuhok live. Nel, ano ang panawagan ng Pangulo sa AFP? Yes, Ella, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP na makilahok sa partisipasyon sa pagbabantay sa kabandang bayan. Kasunod dito ng kanyang paglagda sa 2026 General Appropriations Act. Ito ang binigyan din ng Pangulo sa kanyang talumpati ng pangunahan kanina ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong promote na general at flag officers ng AFP. Ayon sa Pangulo, sa pambansang pondo, pinahalagan muli ng pamahalaan ang kapakanan ng AFP. With the signing of the 2026 national budget, I reiterate the government's commitment to uphold the welfare of the women and men who protect our nation. This includes the updated base pay schedule, the increased subsistence allowance of our military and uniformed force personnel. More than your role as the protectors of our nation, you must also be among the faithful stewards who guard public resources. Be among those who ensure that every peso translates into capability, preparedness, and integrity. Ay pa kay Pangulong Marcos, sinabi nitong ang promosyon ng mga general ng AFP at ng Philippine Navy ay refleksyon, hindi lamang ang kanilang kakayahang manguna kundi kumpiyansa din sa kanilang pagpapasya sa harap ng pressure at kawalang katiyakan. At sa gitna na nakuha ang promosyon, binigyan din rin ng Commander-in-Chief ang halaga ng isang tunay na pinuno ay nasusukat sa tamang asal at magandang halimbawa na kanyang ipinapakita at hindi sa taas ng kanyang rango. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Sinimula na ang linisin ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga lansangan na daraanan ng traslasyon. Naglatag na rin ng barriers ang MMDA Metro Parkways Clearing Group
para sa maayos na pila ng mga debotong pupunta sa Quirino Grandstand. Nag-inspeksyon na rin ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa Grandstand upang tiyaking malinis at maayos ang lugar bago dumating ang mga dadalo sa taunang prosesyon ng itim na Nazareno. Mahigpit ang seguridad na ipatutupad ng Philippine National Police sa traslasyon sa Quiapo, Maynila. Kaya ang PNP hinimok ang mga dadalo sa taunang prosesyon na sumunod sa mga ipatutupad na panuntunan para na rin sa kanilang kaligtasan. Ang detalye ng balita ay hatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano-ano yung mga itataktang guidelines ng PNP sa traslasyon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Pinaalalahanan nga ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang publiko na mahigpit na sumunod sa mga patakaran para sa kaligtasan habang papalapit ang Traslasyon 2026. Binigyang diin ni General Nartates ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag at pakikipagtulungan para matiyak ang isang ligtas na posisyon para sa lahat ng mga dadalo. Mahigpit naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan, mga marshal at iba pang otoridad para magbigay ng tulong at agarang tumugon sa anumang insidente. Pinapayuhan din ng PNP ang mga deboto na iwasang magdala na mga ipinagbabawal na bagay gaya na lamang ng baril, paputok o pyrotechnics, mga babasaging lagayan ng tubig, goodies, cup o sombrero, mga bag, gadgets at alahas. Pinayuhan din ang mga deboto na huwag magsama ng mga sanggol, bata o senior citizens. Ang mga may karamdaman, buntis o nasa ilalim na impluwensya ng alak o pinagpapawal na gamot ay hinihikayat na huwag makilahok sa prosesyon. Hinihikayat din ang mga kalahok na magsuot ng komportableng kasuotan, manatiling hydrated, magdala ng transparent na bag, magbaon ng merienda at tubig, alamin ang ruta ng prosesyon at manatiling malapit lamang sa kanilang grupo. Dapat din aniyang panatilihin ang ligtas na distansya, iwasan ang pagtutulakan at humingi ng tulong sa mga volunteer o mga otoridad kung makaramdam ng hindi maganda. Bilang bahagi Ella ng mga hakbang sa seguridad, magpapatupad naman ang PNP ng gun ban mula January 8 hanggang 10 habang ang pamahalaang lungsod naman ng Maynila ay magpapatupad ng liquor ban sa loob ng 500 meters mula sa Quiapo Church sa January 9. Ella, ipinagbabawal din ang paggamit ng mga paputok o firecrackers mula Huwebes hanggang Biyernes. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Umabot na sa halos 3,000 individual ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa tumitinding aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, ito ay mula sa 4 na munisipalidad at 2 syudad na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa ngayon ay nananatili ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga local government units at residenteng nasa high-risk areas sa paligid ng Bulkang Mayon na agad na lumikas. Ito ay matapos itaas ng PHIVOC sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon nitong Martes, January 6 dahil sa mga aktibidad nito. Samantala, nakahanda na ang mga evacuation center na pagdadalhan sa mga ililikas na residente. Bukod dito, ipinag-utos rin ng DILG ang mahigpit na pagpapatupad ng no entry policy sa permanent danger zone ng bulkan dahil sa panganib na dala ng pyroclastic density currents o PDCs, lava flows, rock falls at iba pang volcanic hazards. Nasa 15 barangay sa Albay ang nasa loob ng PDZ. Naka-full alert na ang Philippine Coast Guard kasunod ng pagtaas sa Alert Level 3 ng Bulkang Mayon dahil sa banta ng mapanganib na pagsabog nito. Makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung preparasyon ang ginagawa ngayon ng PCG kaugnay niyan? Agad na nagpatupad ng heightened disaster preparedness measure ang Coast Guard District Bicol, partikular sa baybayin na maaaring maapektuhan ng aktibidad ng bulkan.
Mahigpit na binabantayan ngayon ng Coast Guard Station Albay ang sitwasyon, lalo na ang posibilidad na biglang pagputok ng bulkan na maaaring magdulot ng panganib sa mga residente at sa mga operasyon o pangdagat. Naka-standby na rin ang mga deployable response group ng Coast Guard District Bicol at handang i-deploy anumang oras para tumulong sa posibleng evacuation operations at sa interagency response efforts. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, nananatiling handa ang Philippine Coast Guard na umagapay sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno alinsunod sa whole-of-government approach sa disaster preparedness. Dagdag pa ni Captain Cayabyab, patuloy ang mahigpit na koordinasyon ng PCG sa PBOX at mga disaster response agencies upang masiguro ang maagap na pagpapalitan ng impormasyon at kahandaan sa operasyon. Samantala, magde-deploy ang PCG ng nasa 200 hanggang 300 mga PCG personnel para sa translasyon sa Biyernes, January 9. Kabilang dito ang mga medical responders, K9 units, search and rescue teams at specialized units. Mayroon din silang mga kagamitan tulad ng patrol boats, floating assets at emergency equipment. Makikipagtulungan naman ang PCG sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at sa pamahalaang lungsod ng Maynila upang tiyakin ang seguridad sa translasyon. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Maaaring maging dahilan ng mas maraming pagguho ng malalaking bato at lahar flow mula sa Bulkang Mayon ang mga nararanasang pag-ulan sa Albay. Kaya ang PHIVOLCS maingat na binabantayan ang aktibidad ng bulkan. Para sa detalye ng balita, may report si Ryan Salatandol live mula sa Albay. Ryan, tuloy-tuloy pa rin ba ang mga pag-ulang nararanasan dyan sa Albay ngayon? Yes, Ella, magandang tanghali. Simula pa kaninang umaga hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ang nararanasan naming pag-ulan dito, partikular dito sa Legazpi City, Albay. Ella, malaki ang posibilidad ng lahar flow na maaaring makaapekto sa mga lugar na malapit sa Bulkang Mayon dahil sa dami ng tubig na nagmumula sa itaas ng bulkan na nakakatulak sa mga volcanic materials pababa. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang mga pag-ulan ay maaari ring magdulot ng mas maraming rockfall events dahil itinutulak ng tubig ang mga bato mula sa bunganga ng bulkan pababa sa dalisdis. Posible rin umanong mas humaba ang mararating ng pyroclastic density current o ozone dahil sasabayan ito ng tubig mula sa itaas ng bulkan. Itong mga pagulan na ito, maaaring dumami yung mga makadagdag doon sa rockfall events dahil matrigger yung dahil sa erosion ng tubig. And then ganun din, pwede rin bumaba din na mas malayo yung abutin ng mga rockfall, mga bato dahil sa pagdaloy ng tubig. Dahil nga yung mga previous eruptions ng ngayon nagdulot ito ng mga deposito sa paligid ng bulkan, pwedeng maging lahar yun kapag mayroong tayong mga unusual or ganito mga pag-ulan at mga bagyo sa Albay province. Ella, babala ng mga otoridad, delikado ang manatili sa loob ng 6-kilometer Permanent Danger Zone o PDC, kaya mahigpit ang pagbabantay upang masigurong walang makapasok sa nasabing lugar. Samantala, 822 pamilya o katumbas ng 3,125 na individual ang nailikas na sa 6 na evacuation center sa probinsya ng Albay. Sa tala ng LGU, 1,399 evacuees ang nasa Tabaco City, 1,193 sa Malilipot, 439 sa Kamalig at 94 sa Ligao City. Namahagi rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng relief packs, ready-to-eat boxes at nagtayo ng modular tents para sa mga apektadong residente dito sa Bulkang Mayon. At yan muna ang latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, Ella.
Alright, maraming salamat, Ryan Salatandol. Nakatakda nang ilabas ngayong araw ng Supreme Court ang resulta ng 2025 bar examinations na isinagawa noong nakaraang September. Mahigit sa 11,000 ang kumuha ng pagsusulit sa 14 na testing centers sa buong bansa. Ang detalye mula kay Dante Amento, live mula sa Supreme Court. Dante, anong oras inaasahang ilalabas ng Korte Suprema yung resulta ng bar exams? Magandang tanghali, Aga. Mamayang 1:30 ng hapon inaasahang ilalabas ng Korte Suprema ang resulta ng 2025 bar examinations na isinagawa noong September 7, 10 at 14, 2025. Isinagawa ang pagsusulit sa 14 na local testing centers na nakakalat sa buong bansa. Sa 11,437 na kumuha ng exams sa unang araw, 11,425 lang ang nakatapos ng pagsusulit. Mahigit 6,000 ay kababaihan at 4,758 naman ang kalalakihan. 41 ang mga buntis, 206 ang senior citizens at 241 ang persons with disabilities. 80 years old ang pinakamatanda at 24 years old naman ang pinakabata na kumuha ng pagsusulit. Bago ilabas ang resulta, inaasahang magsasalita rito sa courtyard ng Supreme Court si 2025 Bar Chair Justice Amy Lazaro Javier. May dalawang LED wall na nakalagay dito para sa monitor na mga gustong makita ang resulta. Bukas itong courtyard ng Korte Suprema mula alas 10 ng umaga hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Lahat ng bisita o magtutungo rito ay pinayuhang magsuot ng maayos o disente. Pinapayuhan din ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon sa official communication channels ng Korte Suprema. May live streaming sa mga social media pages ng Supreme Court tulad ng Facebook, SC Webs, YouTube, Instagram at X. Noong 2024 bar exams, 3,962 ang pumasa na katumbas ng 37.84% passing rate. Aga mula 2010 ay naitala ang pinakamaraming pumasa sa bar exams noong nakaraang 2020 at 2021 bar examinations kung saan ang kumuha ay mahigit 11,000 din at ang pumasa naman ay nasa mahigit 8,000 o katumbas po yan ng 72.28% passing rate. Yan man ating update mula dito sa Korte Suprema. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Samantala, dagsana ang mga aspiring lawyer at kanilang mga kaanak ang nasa labas ng Korte Suprema para sa gagawing anunsyo ng Bar Exams Committee. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, kumusta ang sitwasyon dyan sa labas ng Supreme Court? Ella, maaga pa lang ay unti-unti nang dumadami yung mga tao dito yan sa labas ng Supreme Court sa Maynila. Lahat ng mga yan naghihintay para sa i-anunsyo 2025 bar exam results. Alas 10 ng umaga nang binuksan ang courtyard ng Supreme Court para sa inaasahang pagdagsa ng mga taong pupunta dito upang personal na saksihan ang mga ilalabas sa pangalan ng mga susunod na abogado ng bansa. Ang mag-asawang ito bumiyahe pa mula Cavite dahil unang beses na kumuha ng bar exams ang kanilang 40-year-old na anak na matagal nang pinapangarap na maging abogado. Ay hindi kami makahintay sa bahay, kaya nag-decide kami na pumunta. Actually, walang plano. Ang original plan is to wait lang sa result sa bahay. Pero iba pala yun. Ayon sa kanila, kumpiyansa silang makakapasa ang anak dahil sa pagpupursige na inilaan ito sa pag-aaral ng abogasya. Samantala, kahit mamaya pang 1:30 ng hapon ilalabas ang resulta at bahagyang umaambon kanina dito sa Maynila, tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga bar takers, kaibigan, kaanak at taga-suporta sa courtyard ng Supreme Court upang makakuha ng maayos na pwesto para mamaya. Ang iba naman ay naghihintay sa mga malalapit na establishmento upang
upang doon pansamantalang manatili habang ilang sandali pa ang hinihintay bago i-anunsyo ang resulta. Mayroon namang mga nakatalagang security sa paligid ng Korte Suprema upang masiguro ang kaayusan hanggang mamayang hapon. Samantala, medyo masikip na din ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Padre Faura sa Maynila, bunsod ng mas makapal na dami ng tao. Ella, para sa mga hindi naman makakapunta ng personal dito sa Supreme Court ay available sa social media pages ng SC at maging sa kanilang website ang announcement ng 2025 bar exam results. Yan po na ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Ibinalik na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pag-i-issue ng guarantee letters o GL para sa medical at burial assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ayon sa DSWD, nagsimula itong ibalik mula pa noong Lunes, January 5. Sa isang pahayag, sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao na layo nitong masigurong agad na maipagpapatuloy ang pagbibigay ng tulong para sa medical at burial assistance ng mga kwalipikadong benepisyaryo, lalo na ang mga dumadaan sa matinding krisis. Ang GL ay isang dokumento na ini-issue ng DSWD na mabibigay ng assurance ng kabayaran sa kanilang accredited service providers para sa medical at burial expenses. Ang mga magre-request ng GL ay maaari nang magtungo sa pinakamalapit na DSWD field offices para sa assessment at agarang assistance. Tatanggapin pa rin ng National Kidney Transplant Institute o NKTI ang mga guarantee letter mula sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MyFIF mula sa fiscal year 2025. Ayon sa NKTI, tatanggapin nila ito hanggang sa December 31, 2026. Alinsunod ito sa kautusan ng Department of Health o DOH sa patuloy na implementasyon ng MyFIF program. Bumangga sa railing ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 2 ang isang Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, wala namang nagtamo ng injury sa naging insidente. Ayon sa Airport Police, maaring maharap sa reckless driving ang driver ng TNVS. Matapos ang long holiday, muli nagsagawa ng market monitoring ang Department of Agriculture ngayong araw sa ilang pamilihan sa Metro Manila. 10 retailer ang muling na-isyuhan ng show cause order bunsod na mataas na presyo na lagpas sa itinakdang MSRP. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo, live. Mia, anong partikular na bilihin ang hindi pa rin nakakasunod sa MSRP at kumusta ang presyo ng mga gulay ngayon? Bumaba na ba? Magandang tanghali, Ella. Itong mga na-issuehan sa isinagawang market monitoring ng Department of Agriculture kanina sa Marikina Public Market, mga retailer ng sibuyas at karne ng baboy yung patuloy na nai-issuehan itong show cause order dahil nga sa presyo ng imported na sibuyas ngayon, mapatak pa rin sa 180 hanggang 200 pesos kada kilo na dapat ay nasa 120 lamang sa puti at 150 sa pula. Gayon din naman sa karne, meron pa rin na monitor na nasa 400 to 420 pesos per kilo sa liempo na dapat ay nasa 370 pesos lamang ang kada kilo. Meron namang mga ilang mga gulay na na-monitor na pagtaas ngayong pagkatapos ng holiday season. Muling na-isyuhan ng show cause order upang pagpaliwanagin kung bakit nananatiling mataas ang presyo ng imported na sibuyas sa pamilihan. Imported na sibuyas na ang kasalukuyang mabibiling karaniwan ngayon sa merkado dahil ubos na ang kasalukuyang supply ng lokal na sibuyas. Kaya naman itinakda ang maximum suggested retail price nito na 120 pesos sa puti at 150 sa pulang sibuyas. Subalit marami pa rin ang nagbebenta ng lampas sa MSRP lalo na sa pulang sibuyas. Sa kasalukuyan nasa 180 hanggang 220 pesos per kilo ng pulang sibuyas sa pamilihan, habang maaari namang mabili sa 100 pesos
pesos sa buting sibuyas sa ilang stall. Sa karne naman, partikular sa liempo, 400 hanggang 420 pesos ang kada kilo, na dapat ay nasa 370 pesos lamang ang kada kilo. Dahilan ng ilang mga retailer, mataas ang kuha nila sa supplier kaya't hindi makasunod sa itinakdang presyo ng ehensya. Bukod sa pag-issue ng show cause order na nasa 10 retailer, nais ding alamin ng DA kung saan sila humahango ng produkto. Samantala, matapos naman itong long holiday, may ilang mga gulay ang nagkaroon ng pagtaas sa presyo. Dito sa Kamuning Public Market, ang dating 70 pesos per kilo ng talong, ngayon ay nasa 150 pesos per kilo na. Sa ampalaya, dating 100, ngayon ay nasa 180 pesos na ang kada kilo. 200 pesos naman ang kada kilo ng kamatis, habang sa ilang mga pamilihan, 700 to 1,000 ang presyo nagsiling labuyo. Samantala, Ella, ayon naman sa Department of Agriculture, itong mga pagtaas ng presyo sa ilang mga gulay ay normal lang anila kapag ganitong mga panahon, lalo na katatapos lamang itong holiday season at malamig ang panahon. Padahilanan din ng kakulangan ng supply, pero inaasahan naman nila na unti-unti na itong bababa, lalo na pagsapit ng February kapag nag-anihan na. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Inilipat ng Bureau of Customs ang itinakdang deadline para sa delivery ng mga balikbayan boxes mula January 6 hanggang February 14. Ito ay upang mabigyan ng karagdagang panahon ang mga logistics companies para maihatid ang mga kargamento sa mga kaanak ng mga overseas Filipino workers dito sa Pilipinas. Ayon kay Chris Noel Bendio, Deputy Chief of Staff ng Office of the Commissioner, ipinag-utos na ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na pabilisin ang paghahatid ng balikbayan boxes sa marapat na destinasyon ng mga ito. Ang nasabing mga balikbayan boxes ay itineklarang abandonado ng BOC matapos hindi mabayaran ng mga deconsolidator ng mga shipping companies ang duties o kaukulang buwis. Nagbabala sa publiko ang Department of Migrant Workers o DMW kaugnay ng peking Viber at Messenger accounts na gumagamit ng pangalan at larawan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Abiso ng DMW, huwag mag-reply o makipag-usap sa mga account na ito, huwag magbigay ng personal na impormasyon, huwag magpadala ng pera at i-block o i-report agad ang account. Nakikipag-ugnayan lang ang ahensya sa pamamagitan ng opisyal at beripikadong channels. Nabawasan ang mga foreign national na nasa Pilipinas kumpara sa mga nakalipas na taon batay sa datos ng Bureau of Immigration o BI. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, bunsod ito ng ipinatupad na ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nasa 400,000 ang mga registered na foreign national sa Pilipinas, kung saan pinakamaraming bilang ay mga Korean nationals at Chinese nationals. Gayunman, hindi anya nawawala ang mga overstaying at mga nagtatrabaho na walang permit. Malaki yung ibinaba compared dun sa time that merong ganong industriya in the Philippines. But I think it's all worth it, I guess. Nakatakdang magbigay ng 30 hanggang 50 bariles ng langis ang bansang Venezuela sa Estados Unidos ayon sa anunsyo ni US President Donald Trump. Kasunod ito ng pagkakatalaga ng interim official sa nasabing bansa matapos hulihin ng Amerika ang leader nitong si Nicolas Maduro sa isang pag-atake noong January 2. Ayon kay Trump, ang mapagbibilhan sa nasabing supply ng langis ay pamamahalaan niyang personal at gagamitin para sa kapakinabangan niya ng mga mamamayan ng Venezuela at ng Amerika. Inatasan ni Trump si US Energy Secretary Chris Wright upang iproseso ang pagbebenta ng nasabing langis.
Sinimula na sa estado ng Utah ang medicine prescription refilling gamit ang artificial intelligence. Ang initiative ng Utah ay una sa buong Estados Unidos kung saan ang AI mismo at walang sinumang tao ang gagawa ng routine prescription renewals para sa mga pasyenteng may chronic conditions. Ayon sa Utah officials, makikita sa inisyatiba kung gaano kaligtas ang AI lalo na sa pinakasensitibong bahagi ng medical field. Sa kasalukuyan, hindi pa nakikialam ang US Food and Drug Administration o FDA, ngunit inaasahan kung isa sa ilalim sa regulasyon ng ahensya ang AI usage sa medical field ay posibleng mahadlangan ang paglago ng commercial usage nito. Tinatalakay na sa White House ang iba't ibang option para makuha o ma-acquire ang Greenland, kasama na ang posibleng paggamit ng military force. Ayon sa White House, itinuturing ngayon ito bilang isang national security priority, lalo na ito ay nasa strategic Arctic location. Lumabas ang pahayag na ito ng White House matapos na maglabas ng joint statement ang European leaders bilang pagpapakita ng suporta sa Denmark at Greenland. Iginiit ng mga ito na tanging ang Greenland at Denmark lamang ang maaaring magpasya sa kanilang magiging kinabukasan. Nagdulot ng malawakang pagkaantala sa biyahe at maging ng pagkasawi ng 6 na individual dahil sa mapanganib na road condition dulot ng matinding pag-snow sa Europa. Sa France, nasa 5 ang namatay dahil sa magkahiwalay na aksidente bunsod ng nagyeyelong kalsada at patuloy na snowfall. Habang sa Sarajevo naman ay nasawi ang isang babae matapos na tamaan ng bumuwal na puno dahil sa bigat ng snow. Samantala, daan-daang flights ang nakansela sa mga pangunahing paliparan sa Paris at Amsterdam na nag-iwan ng libu-libong mga pasahero na stranded. Nagbabala naman ang mga otoridad na asahan na ang mas marami pang delay dahil sa nagpapatuloy na kondisyon ng panahon, kaya't pinapayuhan ng publiko na iwasan ang pagbibiyahe kung hindi naman kinakailangan. Pinalakas ng Benguet Electric Cooperative o BENECO ang kapasidad ng mga substation nito para makasabay sa patuloy na pagtaas ng demand sa kuryente sa Baguio City at Benguet. Para sa detalye, may report si Grace Doctolero live. Grace, gaano kalaki ang itinaas ng kapasidad ng mga substation ng BENECO at anong ibig sabihin nito para sa mga consumers? Yes, Ella, magandang tanghali. Tinoble nga ng BENECO ang kapasidad ng mga substation nito na umaabot na sa humigit kumulang 225 MVA. Ayon sa BENECO, hakbang ito upang matugunan ang patuloy na pagdami ng mga bahay at negosyo na gumagamit ng kuryente sa Baguio at Benguet. Sa ngayon, nasa 100 megawatts na ang karaniwang gamit ng mga kuryente ng mga consumers at inaasang tataas pa ito sa mga susunod na taon. Ayon kay BENECO General Manager Melchor Licuben, nakapaghanda na ang kooperatiba ng sapat na supply ng kuryente sa pamamagitan ng pangmatagalang kasunduan sa power providers. Bahagi rin ng matagal na planong ng BENECO ang pagpapalakas ng mga substation na nasa mahalagang lugar para maiwasan ang kakapusan sa kuryente. Patuloy din ang paggamit ng BENECO ng makabagong sistema para mas mabilis, mahanap at maayos ang mga problemang linya at maiwasan ang mahabang brownout. Muli ring nakuha ng BENECO ang Class AAA status matapos ayusin ang mga issue na naranasan noong nakaraang taon. Target din ng BENECO na mapaayos pa ang serbisyo nito sa pamamagitan ng full-scale automated meters sa mga susunod na panahon. Ella, sa kabuuan, layo ng BENECO na masigurong may sapat na maayos at abot kayang kuryente para sa lahat ng consumers sa Baguio at Benguet. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero.
Sasailalim sa psychosocial first aid ang mga mag-aaral sa Bicol. Ito ay bahagi ng programa ng Department of Education o DepEd Bicol para sa mga nasalanta ng mga nakaraang kalamidad sa lalawigan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, anong mga ipinapakitang indikasyon ng mga bata dyan sa Masbate para kailangang sumailalim sila dito sa psychosocial first aid? Yes, aga upang mabigyan nga ng sapat na kaalaman ang mga mag-aaral pag may tumatama o pananalasa ng mga kalamidad dito sa isla ng Masbate. Ipapatupad ng Department of Education, DepEd Bicol, ang psychological first aid sa mga paaralan sa Isla Masbate na apektado ng mga nakarang sakuna gaya ng bagyong Popong. Yatang nasa 3,000 mag-aaral ang makakatanggap ng psychosocial support bilang bahagi ng programa ng kagawaran. Magtatalaga ang DepEd Bicol ng mga PFA providers upang tumulong sa mga mag-aaral na maging handa sa anumang posibleng kalamidad sa lalawigan. Katuwang ng DepEd Bicol ang Schools Division Office ng Masbate sa pag-iisa-isa sa mga apektadong paaralan sa isla. Bukod sa psychosocial support, magpapamahagi rin ang DepEd ng education kits sa nasabing mga mag-aaral upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aaral kahit may emergency. Kasama rin sa sasailalim sa psychological first aid ang mga guro sa mga paaralan dito sa Isla Masbate. Aga tatagal hanggang January 13 ang pagkasagawa ng psychosocial first aid sa mga guro, gayon din sa mga estudyante dito sa Masbate. Balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Mag-uumpisa na sa Marso ang ika-12 season ng UNTV Cup. 12 koponan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang muling magtatagisan ng husay sa hardcourt. Sisikapin ng Ombudsman Graf Busters na masungkit na ang kampyonato habang ang AFP Cavaliers naman ay pipiliting maibalik sa kanila ang titulo. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Magbubukas na sa March 22, 2026 ang Season 12 ng UNTV Cup Regular Season. Gaganapin ang opening ng liga sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila, kung saan muling magtatagpo ang mga koponan para sa makapigil hiningang bakbakan sa hardcourt. Kabilang sa mga inaasahang lalahok sa panibagong season, ang 4-time champion na AFP Cavaliers, Season 11 second placer Ombudsman Graf Busters, pati na rin ang BJMP Greyhounds, Comelec Vanguards, DENR Warriors, DOJ Beacons, GSIS Furies. Kasama rin sa lineup ang Judiciary Magis, NHA Home Masters, Senate Defenders, PhilHealth Health Insurers at PNP Responders. Nitong Martes, January 6, isinagawa ang pagpupulong ng mga organizer at representative ng mga koponan sa Pork Barrel Grill and Restaurant sa Quezon City bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng liga. Ayon sa ilang head coach, gagamitin nila ang nalalabing mga buwan sa puspusang pag-iensayo para masiguro na handa ang kani-kanilang koponan bago ang opening ng season sa March. Determinado naman ang Season 11 second placer na Ombudsman Graf Busters na sungkitin ang kampyonato ngayong season. One game at a time, quarterfinals, semis, and then darating naman yun. All important lahat talaga. Every game kailangan talaga ipanalo mo. So, sabi ko lang, enjoy natin to kasi ito lang ang liga ng public servant. Wala namang iba eh. Tsaka season 12 na to, so medyo dati kasi, alam mo yung mga unang season, hindi naman ganun ka-competitive ang mga players eh. Ngayon, iba na eh. Ngunit hindi basta-basta magpapatalo ang 4-time champion na AFP Cavaliers na nagtala ng undefeated record sa nakalipas na executive face-off. Kumpiyansa ang kanilang head coach na si Jeffrey Kiambao na maibabalik ang titulo sa AFP Cavaliers ngayong taon. Kaya pa rin siguro na mag-dominate kahit na matatanda yung mga player namin kasi praktisado naman.
Magsasagawaan niya sila ng mga tune-up game laban sa iba pang mga kupunan ng AFP Cavaliers na naglalaro naman sa ibang mga liga. Yung practice namin, 5 days a week. No? So, Monday hanggang Friday. So, 2 months before or 1 month before ng season, go every day and then more on tune-up sa mga ibang teams. Bukod sa bakbakan sa hardcourt na aabangan ng mga kasangbahay, isang mabuting layunin din ang muling isusulong ng mga kupunan para sa papremyong kanilang idodonate sa kanilang mga chosen beneficiaries. Kaya inimbitahan ko po kayong manood po ng aming pong opening sa March 22, 2026 sa Rizal Memorial Coliseum po. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 165 na nagsasabi, dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan at sila'y walang kadahilanang ikatitiso. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan bang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.